Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Gaano po kaya katotoo yung mga lumalabas na balita ngayon na itong si Martin Romualdez daw meron nakuha o may nabiling property sa Amerika. At take note hindi lang basta sa isang lugar lang sa Amerika. Itong lugar na to, kilala to talaga sa mga, kumbaga ito yung pinakasentro ng Amerika, which is yung New York. So nakakuha nga daw dyan ng property itong si Martin Romualdez. So ganun na ba kayaman ngayon itong si Martin Romualdez at parang kung saan saan na lang siya bumibili ng property, siguro wala na mapaglagyan ng kanyang pera kaya ini-invest niya na sa iba't ibang dako ng mundo. So ito panoorin po natin kung may katotohanan ba yung mga umiikot na balita sa social media na nakabiling araw or nakapag-acquire nga daw ng property itong si Martin Romualdez sa Amerika. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Romualdez bumili ng mansion sa New York. Naka pa, ang lupit dito. Gago! Sana all ka na lang talaga. Alam nyo mga kababayan, hindi ho biro ang bahay ho dyan ha. Kasi alam nyo, yun nga lang mga kwento ng mga vlogger. Pero mga napapanood ako mga vlogger dyan na kwento nila yung magre-rent ka lang ng apartment dyan sa New York. Ay grabe ho ang presyo, kaya nga tuwan-tuwa sila dito Murang-mura sila doon sa mga kondo sa BGC na nagkakahalaga ng 75,000 a month, 100,000. Sila po ay tuwan-tuwa dahil sabi nila mura naman pala dito kahit mamahalin yung lugar. Kaya tuwan-tuwa yung mga foreigner dito sa atin sa BGC sila nakastay kasi feeling mayaman sila. Pero sa totoo lang, mura yan kung ikukumpara mo sa mga kondo-kondo at apartment dyan sa New York. Ito. Kaya nga pansinin nyo, di ba, karamihan sa mga foreigner, especially pag mga US citizen, dito nila gustong mag-retire sa Pilipinas, kumukuha sila ng mapapangasawang Pilipino or Pilipina kasi nga napakamura rito ng mga property compare dun sa kanila. Kasi yung value ng pera nila doon medyo lumiliit, pero pagdating dito sa Pilipinas, lumalaki yung value ng pera nila. Kaya mas prepare nila dito mag-retire. Kaya nga, di ba, kung makakabili ka ng property doon sa Amerika, especially New York, ibig sabihin isang damakmak ang pera mo. Ito, bahay pa, mansyon. Naku po, patay tayo dyan. Magkano kaya ang presyo nito? Di ba meron niyang isang balita na di umano daw ay bumili daw ng bahay si Zaldico sa Portuguese, di ba? At sabi ewan ko, sabi ito ni ni John Vic ba yun? Sabi niya is di umano aabutin daw ng 500 million. Utang inang bahay yan Ano ba yan? May ginto ba yan Baka naman may oil yan sa loob. Sa ilalim ng lupa niya. Ganun daw ang presyo. Ewan ko kung totoo yun pero yan ang sabi ni Rimulya. Di umano, allegedly. Correct me if I'm wrong kung si Rimulya ba yun. Pero yun ang narinig ko sa isang balita Pero naku po, grabe. Sabi ko nga, Portuguese pa lang yun. What more kung sa New York ka? Ang New York kasi ang sentro ng kalakalan dyan sa Amerika. Tsaka dyan talaga, grabe yung ang presyo dyan. Ginto ang presyo dyan dahil pa manluloko. Pero dyan daw bumili si Romualdez, mga kababayan. Naku, grabe. Alam mo, hindi talaga nagtutugma Hindi talaga nagtutugma ang sahod ng isang congressman o ng kahit sino mang politiko. Kahit ikaw ay matagal ng politiko, para ka makabili ng mga ganyang klaseng mansyon o bahay sa mga mayayamang lugar. Iniisip ko nga kunwari, di ba, kumikita ka, magkano? Halimbawa na lang, kumikita ka ng 5 milyon kada taon. Sa 10 taon mo, 50 milyon. Isipin mo to ang laki na nun, 5 milyon. Bilang congressman, imposible nga, 5 milyon yun Di ba? Sabihin na natin, sige, sabihin na natin kasama yung MOE nila, wala silang staff, wala silang expenses, kanila lang lahat. Sabihin mo ng 10 milyon ang kanilang kinikita kada taon. Isipin mo yun, hindi sila gumagastos, hindi sila kumakain, wala silang staff. 10 milyon ang kanilang nakukuhang pera dyan sa kamara.
Isipin mo, 10 million times 10 years. O, di 100 million yun, di ba? O, sabihin na natin another 100 million, another 10 years. So, 20 years ka ng politiko. O, umabot ka na ng 200 million. Sabihin na natin 30 years ka ng politiko. Umabot ka ng 300 million. Hindi ka kumakain ng 30 years. Wala kang stop for 30 years. Oh, 300 million. Oh. Sabi mo na additional 10 years, 40 years ka nang nanunungkulan sa gobyerno. Lahat kinukurap mo, lahat talaga tinatago mo. Hindi mo ginagastos sa staff mo, wala kang consultant, wala. Hindi ka rin kumakain, walang kuryente. Kasi nga lahat kinuha mo na eh. Sabi mo na, 50 years. 50 years ka ng congressman, 50 years ka ng government official, 50 years ka ng hindi kumakain. Buhay ka pa kaya nung animal ka? 50 years ka nang walang staff, wala lahat. Walang sasakyan, lahat kasi kinuha mo nga eh. 50 years ha, mantakin mo. Tapos ibibili mo lang ng isang bahay. Hindi ako kakain ng 50 years. Wala akong stop for 50 years. Ibibili ko lang ng bahay. At saka, paano magtutugma yung kung sandamakmak yung pera mo, pero yung pinagsisilbihan mong lugar, dahil nga congressman, di ba? So, may mga district constituent siya. Kamusta naman yung kanyang distrito? Ito ba yung napaunlad niya? So, pinakamagandang example nga, di ba? Yung Pangulong Duterte, yung bahay niya sa Davao. Umunlad yung Davao, pero kita mo naman yung pinakabahay niya, yung inuuwian niya, di ba? Payak na payak lang. Yung sasakyan niya, kung ano yung naging sasakyan niya nung mayor siya, yun pa rin ang sasakyan niya. So doon mo makikita kung ano yung tawag dito, kung afford ba ng isang tao yung ganong klaseng property. Pero dito kay Martin Romualdez, di ba? Sobrang yaman niya na, sobrang dami niya ng pera. Kamusta naman yung kanyang nasasakupan? Umunlad ba? So, ibig sabihin, hindi umuunlad yung lugar niya, pero dumadami yung pera niya. May isang ano lang yun, anong indikasyon nun, di ba? Kayo na bahala mag-isip. And I know that is an exaggeration. I know that is too much to say. Pero akin, ina-exage ko lang, ganung imposible naman walang kumakain ng 50 years, wala kang consultant, wala kang kahit na ano, in 50 years. Ibig sabihin, it's really living beyond your salary. Saan mo nakuha yung pera? Kung kaya mong bumili ng mga ganyang gastusin sa buhay mo. Ang laki na niyan, ha? Ang laki na niyan. So, ibig sabihin, malamang sa malamang, kumikita ka ng 1 billion a month, a year, o kaya naman 500 million a year. Kaya kaya mong bumili ng 500 million na estimate lang naman daw yan. Na, ano. O eto, panoorin nyo, ito yung sinasabi ko sa inyong napanood ko na isang bagong umuusbong. Hindi ko sinasabing totoong lahat ng kanya sinasabi, ha. Hindi ko rin sinasabing ito ay matuwid na tao. Pero ipapakita ko lang sa inyo yung balitang ibinalita niya at napanood ko. At gusto ko lang reaksyonan. Nung pinapanood ko kasi, kaya lang every time ko pinanunood, dumudugo yung ilong ko. Kaya kahit sipon-sipon ako kasi kakapanood sa kanya, dumudugo na yung ilong ko eh. Kasi English spokening ito eh. Pero susubukan nating ipaliwanag sa salitang maiintindihan ng ating mga kababayan. Ha? Ito, panoorin natin. So I have the paperwork here, the documents from the Office of the City Register of the City of New York. Meron daw siyang dokumento mula sa register ng mismo ng gobyerno ng Amerika sa New York. Okay? Yun daw yung nakuha niyang dokumento. Ibig sabihin, hindi chismis ito. Hindi ito gawa-gawa ditong babae na ito. May nakuha talaga siyang dokumento na nanggagaling doon sa loob ng gobyerno ng Amerika o sa civil registry. Which tells At the same time, hindi maglalakas ng loob ito na maglabas ng dokumento na nakakuha niya mismo sa US Department. Diba? Siyempre, under ng ng pamahalaan ng Amerika. So, hindi niya pwede yan basta-basta ilabas kung yan ba fake. Kasi pwede siya makakasuhan, pwede siya ma-deport or anything. Diba? So, medyo mahigpit doon, mas mahigpit doon compare dito sa Pilipinas na kahit maglabas ka ng mga peking dokumento tulad ng ginagawa ni Trillanes,
hindi ka agad-agad makakasuhan. Kaya ito medyo, sabihin natin dito may pagka-legit. Hindi naman sinasabing 100% pero mukhang totoo. Dahil nga public documents yung nilabas niya at galing sa Registry of Deeds ng Amerika. which tells us that in 2024, 2024. Sino naman presidente ng 2024? Si Duterte pa rin ba? Sino? Si Marcos. Ang tanong, sino speaker nun? Si Romualdez. 2024 siya nakabili. Mantakin mo. Hindi 2022. Hindi ng mga nakaraang taon niya. 2024 siya nakabili. Hay! Ferdinand Martin G. Romualdez Nako po! asked the administrator of the estate of his father, Benjamin Romualdez, Nako! acquired a property in Manhattan, Manhattan. on 465 Park Avenue. Naku po, ni-reveal. Ni-reveal ni ate. Pero kasi sa kanila, public document yan eh. Kaya nga siya nakakuha eh. Hindi naman niya ninakaw eh. Public document yan. Hiningi niya yan. So nakakuha, merong bahay daw di umano dyan si Romualdez. Okay? Yan po yung report ng babae. Unit 28A, New York, New York. But the one thing that raises eyebrows about this transaction is that it was a no Ang nagpataas daw ng kanyang kilay. Ate, yan. Yan ganyang itsura. Pinataas ang kilay. Yan ang ganyang itsura. Okay? consideration transfer. What does that mean? Real estate law. Sandali, But the ayan one na. thing that raises eyebrows about this transaction is that it was a no consideration transfer. No consideration transfer. Para sa kaalaman natin, tatanong natin yan kay ChatGPT. Hoy, ChatGPT, makinig ka. Dali lang ha. Baka sabihin nyo, niloloko ko eh. ChatGPT. ChatGPT, makinig ka ha, kasi naka-video ko ngayon. Magsasabi ng kung ano-ano. Yung tanong ko lang ang sasagutin mo. Ano yung no consideration transfer na tinatawag diyan sa Amerika? Okay, sure. Naririnig kita at malinaw naman. Sige, tutok tayo dyan sa tanong mo. Yung tinatawag na no consideration transfer sa US, basically ibig sabihin nun ay yung paglilipat ng ari-arian o property na walang pera o anumang halaga na kapalit. Parang regalo siya o donasyon. So kung may isang tao na magpapasa ng property niya sa ibang tao ng walang bayad, yun ang tawag nila. Nice ba yan? Ayos yun ah. Okay, mamaya na uli. Baka magsalita. Minsan kasi alam niya na yung personal na buhay ko eh. Delikado, baka bigla magsalita yan. O, tumae ka na ba? Ganun eh. Video ka ng video. Ganun eh. Kakaya naman, di ba? Yung sabihin daw na no consideration transfer, binigay lang ng birang buhay. Binigyan ka ng bahay. Hayop! Ang lupit mo rin, ano? Binigyan ka ng bahay. Talay. Sino kayang loko-loko yung magbibigay ng ganong kalaking halaga ng pera o property sa isang tao? Nang, alam mo yun, kung hindi naman nanggaling sa relatives mo, kahit nga ka-relatives mo, as long as hindi siya yung talagang, yung masabi mong close, halimbawa, first family, mga ganyan, kapatid, asawa, magulang, diba? Medyo alanganin pa kung bibigyan ka ng ganong kalaking property o ganong kahalagang property. Pero dito, i-reveal dito kung sino yung nagbigay ng property dito kay Martin Romualdez di umano. Tandaan nyo, pakinggan nyo at antayin nyo. Talay. What does that mean? Real estate lawyers that I've spoken to say that a no Real estate lawyer Si ChatGPT lang pwede na. Kailangan pa magtanong sa real estate lawyer. Mga kababayan, kung gusto nyo na magtanong at malaman, si ChatGPT po nagtatagalog yan. Kaya pwede nyo tanongin, hoy, ano ba yung ano to? Ganyan ha. Para kasi alam mo, sa totoo lang, we should use AI for us to learn. Although, let's double check. Kasi sometimes medyo nagkakamali si AI. So, talagang bubusisiin mo siya pagka medyo may duda ka doon sa tanong.
'di ba? Pero yan, simpleng no consideration transfer is yung binigay. Consideration transfer means that this luxurious apartment unit was gifted. A no consideration transfer is used for gifts or donations, and it appears in the paperwork that the property Gift or donations. Okay? Yun daw ang ibig sabihin yan. was gifted to the estate of Benjamin Romualdez, received by Representative Martin Romualdez. Oo. Although it Pirmado pa, pirmado pa. So talagang totoo yung dokumento. Sabi nitong babae na ito. does not say in the paperwork why it was donated to them, which So hindi daw sinasabi kung bakit. lawyers have told me is slightly suspicious because Dahil daw doon sa walang binigay na paliwanag kung bakit siya dinonate ng isang bahay o apartment. Kasi yung apartment nila dyan, para sa atin, considered na bahay yung itsura, malaki-laki. Hindi katulad sa pag sinabi mong apartment sa atin, yung studio type lang eh. Okay? who is donating high value New York City properties to strangers? And the affidavit that is also Sabi niya, sino ba naman ang gago? Wala yung gago. Sino ba namang ulul na magbibigay lang ng apartment sa isang luxurious na lugar? Manhattan, New York. Ito kasi yung, pag alam mo ang New York, maraming itsura ang New York. Okay? Merong New York is nanganakan. Iba yung New York na yun, yung mga ghetto New York yun. Pag sinabi mo Manhattan, ito yung mga mamahalin, dito yung mga sosyalin, dito yung mga nakatsinelas ng Hermes. Natunay ha, hindi yung mga peke. Ang daming Hermes na peke ngayon, lahat naka-ets. Yung mga, alam mo yung mga sandals sila na naka-ets lang? Tapos mamamalengke? Huwag kayo maniniwalang tunay yun. Alam nyo ba kung magkano presyo ng tsinelas na yun? Ang mahal tapos ikakadkad mo lang sa putik tsaka sa palengke? Yung mga naka-Hermes sa palengke, matik yan, peke yan. Di ba? Banat ba, makalait ka naman ng peke. signed by Representative Martin, there's no reason given as to why it was a no consideration transfer. It says here Ang simple lang ng paliwanag niya, no? Pero parang ang talino kasi ang English. Ganun talaga pag English eh. Pero nung pinaliwanag ko na, di ba, simple lang. Binigyan siya ng apartment na libre, na walang dahilan. Tapos! Gago! Kaya alam mo, talaga pinagsisisihan ko yan eh. English major pa naman ako. Alam mo, dami kong tinake nung college ha. Yun yung sa university ko. Oh, totoo yan. University of the Philippines ako. Ha? Ano, mga kurso ko doon, iba-iba. Philosophy. Alam mo, talino eh, no? Philosophy. Isang pilosopo ka pala, hayop ka. Musikero. Ayan yung mga tinake kong kurso. O, ano pa? Sa isang eskwelahan naman, sa JRU, English major. Gago! Maniniwala kayo, I'm a graduate of an English major. Kahit ako hindi mapaniwala eh. aforementioned no consideration transfer was made solely for the grounds stated herein. Unfortunately, on the paperwork, there are no grounds stated as to why. Ayan. Alam mo, kaya nga maano to eh. Kasi yung pag-English niya pa, stated. Pagka-social na English, kailangan ma-S. Ma-S. Pagka medyo yung barok na English, yung, what's your name? I want to buy this Coke. Yan. Pero pag gusto mong gawin social, what's your name? I want to buy this Coke. Para ka naka-braces, ganoon. Para mas social ang dating. Oh, anyway mga kababayan, ito po ay sinasabi na nga natin. Hindi ko sinasabi ladies and gentlemen na mamahalin hindi ko sinasabi kung anong presyo ho nito ha. Hindi ko po alam kung magkano yung presyo. Basta dyan, maliwanag ho dyan na napaka naman. Kasi dito sa vlog niyang ito, diniscuss niya yung property ni Martin Romualdez dyan. Sabi ko nga, sinong hinayupak ang magbibigay sa'yo ng isang mamahaling apartment o bahay dyan sa New York? Yan yung daw yung kaduda-duda na sinasabi nitong babae na ito. Kaya nga alam mo, mga kababayan, ito po ay isang revelasyon na dapat talagang busisiin natin, maging transparent itong mga congressman natin.
'di ba? Etong si Speaker Romualdez ay maging isang ehemplo sana ng payak na buhay. Kasi ikaw is Kaya nga napaka-importante nung Senate hearing kung may papatawag itong si Martin Romualdez at pagpaliwanagin siya sa mga ganyang klaseng mga property. Kasi yan talaga yung nagiging diskarte itong mga ulupong sa gobyerno na para hindi matrace yung kanilang mga kaperahan, kanilang kayamanan, pinadadaan nila sa ibang tao. So, walang paper trail kailangan dyan. So, hindi yan mga naka-deposit sa bangko. Kasi pag naka-deposit sa bangko yan, makikita yung flow ng paper trail. Kaya kalimitan ginagamit nila dyan, cash. At tandaan nyo, 2024, ginawa yung pinaka-corrupt na budget. At pinirmahan niya ni Bongbong Marcos noong 2026. At may mga balita rin na lumabas, di ba, na ginagamit nga rin yung mga casino para mag-money laundering. So, doon nila pinadadaan yung kanilang mga cash para yun pumasok sa bangko para walang paper trail. So, ganyan kauutak itong mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi natin sinasabi na positive na to itong revelasyon na to na may property nga si Martin Romualdez doon sa Amerika. Pero the facts na meron lumalabas na ganyang mga issue, diba, napaka-importante talaga na ipatawag itong si Martin Romualdez at pagpaliwanagin dun sa mga issue na nasasangkot yung pangalan niya. So, yan ang aantayin natin. Kaya, kapit lang. Kaya kung hanggang dito lang po muna, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.